Okay, ito po ang pinaka sa akin na delikadong sign to, early sign. Pag ilang oras na kayo hindi umiihi, 4 hours na hindi umiihi, medyo kabado na nga ako pag 4 hours. Ito po, pag 8 hours na kayo hindi umiihi, medyo delikado na po yan. Dapat talaga isipin natin bakit oliguria na tawag dyan. Kasi sa isang araw, dapat ang dami ng ihi natin, mga 4 hanggang 6 na baso na ihi ang lumalabas. So, pag within 24 hours, kung ang ihi mo ay 1 baso o 2 baso lang, tawag namin dyan medically, oliguria. Kulang ka na sa ihi. Lalo na pag 8 hours hindi umiihi, mainit ang panahon. Pag ako, i-check na agad, inuman na ng tubig kasi pwedeng kidney failure na yan. Pag kidney failure, diretso na po sa dialysis yan. Tawag dito, acute kidney failure. Sira agad ang kidneys. Dati, ang tinuturo ko sa inyo, chronic kidney failure, yung dahan-dahan tataas ang creatinine, kumain ng mga chichirya, maaalat, high blood, ilang taon, bago magdadialysis. Ito, iba. Hindi lang uminom ng tubig, 24 hours lang na dehydrate, shutdown agad ang kidneys. Kidney failure agad. Kaya, pag matagal na hindi umiihi, si tatay, si nanay, yung anak natin, yung mga bata, lalo na mga senior, delikado. Okay? Ang normal range ng ihi natin, ito po, 800 ml to 2 liters in a day. So, mga 4 na baso hanggang 6 na basong ihi dapat. So, para makuha natin yung 4 na baso at 6 na basong ihi, kailangan ng iinumin mo, mas marami pa. Kung gusto mo 6 glasses ng ihi, ang inom mo minimum 8 glasses o 10 glasses of water. Kasi nga, hindi naman lahat ng iniinom mo lalabas sa ihi. Yung iniinom natin, lumalabas sa pawis, lumalabas sa dumi, diba? So, nagagamit ng katawan. So, konti lang ang lumalabas. Sasabihin mo, ay, ba't kailangan ako minom ng maraming tubig? Ba't kailangan ko habulin itong 6 na basong tubig, 6 na basong ihi? Hindi nga pwede nga 1 o 2 baso lang. Masisira po kidneys. Ba't kailangan maraming ihi? 6 na baso? Unang-una, para hindi ka mag-kidney failure. Para hindi tumaas yung creatinine natin, kailangan lumalabas yung dumi sa katawan. Parang kubeta, kailangan nagpa-flush yun. Ba't kailangan 6 na baso? Para hindi magbubuo ang kidney stone. Yung mga kinain mong asin, patis, toyo, di ba? Kundi, puro ka na kidney stone. Bakit kailangan 6 na baso lumalabas na ihi? Para hindi ka magka-UTI. Kundi mag-iipon ng bato, mag-iipon ng bakterya. Yun nga pang flush Ang trabaho ng kidneys lang, gumawa ng ihi. Kaya trabaho natin, uminom ng maraming tubig. Yun lang po ang kailangan. Lalo na pag mainit ang panahon. Kaya nga recommended 8 to 10 glasses pag hindi mainit. Pero ngayon, kung mainit, mas marami pa ang kailangan. Oliguria yung kulang sa ihi. Anuria, hindi na umiihi. Anuria, 50 ml na lang ang ihi in 24 hours. Ito po, kidney failure na to. Maraming cause, bakit hindi na umiihi? Isang cause dito, isa lang dito, yung dehydration. Kulang sa pag-inom ng tubig. Pero meron pang ibang dahilan. Pwedeng may pagdurugo, okay, pero obvious naman dapat kung may bleeding ka. Pwedeng may heart failure, humina ang puso, na heart attack. Pwedeng may sira sa kidneys mismo. May sira yung kidneys, na kidney failure, baka nasobrahan ka ng mga pain relievers. Pwedeng may diabetes, may high blood na sira, pero matagal pa dapat to. Pwedeng may fever, may lagnat, na dehydrate. Or pwede rin naman di umiihi, barado. Baka may kidney stones, baka malaki yung prostate, barado. Baka may bukol, nakabara, o baka may infection, possible din yon. Pero kung ano man ang cause dito, usually, pag hindi umiihi na matagal, pupunta kayo sa emergency room. Walang choice 8 hours, 12 hours, punta agad sa emergency room. So pagpunta sa emergency room, ano gagawin ng doktor? Usually, bibigyan kayo ng swero. Lalagyan kayo siguro ng 3 baso o almost 1 liter, 4 na basong tubig, ilo-load ka, baka ganun karami. So, tubig din bibigay sa'yo.
titignan kung iihi ka. Kasi pag umihi ka, baka dehydrated lang. Okay? Pag hindi umihi, iisip tayo ng ibang cause. Or pag hindi umihi, dehydrated ka, nasira na yung kidneys. Kasi nga na-dehydrated, tinuyo mo yung kidneys natuyuan siya eh. Yan pre-renal kumulubot siya natuyo eh. Gaano karaming tubig for first aid? Ito. Pag okay ang kulay ng ihi mo, very light yellow, well hydrated ka. Pag medyo yellow na, medyo a little dark yellow na, drink 1 glass of water agad sa basong tubig. Pag kulay orange na, parang amber, orange na matingkad, 2 baso agad iinumin mo. Ayan 2 glasses, asap. Pag kulay brown na yung ihi mo, 8 hours, 12 hours, ito nga, 3 baso na agad eh. Okay? So, pero ito, pinakamaganda pa check pa rin syempre sa doktor. Pero ang point is, hinahabol natin, lalo na kung construction worker, exposed ka sa init. Iba na kasi yung water requirement pag mainit ang panahon. Marami na namamatay sa heat stroke. Hindi lang nababalita, isang araw may 6 daw. Pero sa compute ko dati, sa nakikita ko, aabot ng hundreds daan-daan ang namamatay na kababayan natin sa init, sa dehydration, lalo na mga senior, pag mainit ang panahon. Hindi lang nababalita yon. Kasi sa init, lalabas na yung mga sakit. Ano signs na dehydrated na kayo? Tuyong-tuyo na siya, tuyo na ang labi, tuyo na masakit ang ulo, headache, usually dehydration din yan, fatigue, pagod, dry skin, dry yung dila, tapos yung ihi, very dark colored. Mabilis. Pag sa mga sanggol, sa mga bata, yung diaper hindi na nababasa. Okay? Tapos pag umiiyak yung bata, wala nang luha, dehydrated. Dila ng bata, tuyong-tuyo. Tapos yung bunbunan, nakalubog, dehydrated siya. Pwede ring ma-dehydrate ang bata. Dehydration. Sa init. Maraming cause. Pero ito yung common. Lalo na kung dati nang may sira ang kidneys mo. Kung dati na may sira, may high blood, may diabetes ka, hindi mo nakokontrol, tapos na-dehydrate pa, mapupush ka sa kidney failure. So maraming cause, kaya nga nagkakabato. Dahil kulang sa tubig. Pag maraming tubig, hindi naman magpo-form tong bato Kung minom ka ng 10-12 glasses of water, hindi ka makikidney stone. Yung mga may kidney stone nga, ang requirement, marami. Mga 3 litro siguro or more. Ganong karami. Yung medyo mataas ang creatinine, mga 3 litro ang pinapainom, mga 12 glasses. Ganong karaming tubig ang sobra? Di ba? I'm sure may iba gumagawa ng video, bawal ang sobra. Bawal ang sobra. Ang sobra siguro is pwede natin sabihin on the average, 4 na litro. 16 glasses, lampas doon, pwede mo tawaging sobra yon. Pero depende pa rin Kung malaking tao, exposed sa araw, okay lang sa kanya. Pero yung payat lang, lampas 16 glasses, 4 na litro, yun na possible na sobra. Pero bihirang-bihira lang yung sosobra sa... Normally, yung sumosobra sa 4 na litro, usually may mental problem. May mental problem, parang may sakit sila na inom lang sila na inom. Parang yun na naging problem nila. Pero sa normal na tao, pag uminom ka, iihi mo naman, wala namang kaso dapat. Tsaka mahal lang purified water Hindi mo, mahal din ang bottled water, hindi ka rin makainom marami, di ba? So, parang malabo yung sosobra. Mas marami ang problema, kulang. Lalo na matatanda kasi hindi na nakakaramdam ng uhaw. Kaya nga, pag biglang nagkulang sa tubig, pre-renal, kidney failure, dialysis ang punta doon. Kaya ito po yung bigla ang masisira ang kidneys. Kaya ayaw natin. Pag sinabing chronic kidney failure, ito yung tinuturo ko dati. Yung chronic, matagal pa yan. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Nagkaka-high blood, diabetes, several years, 5 years, 10 years, 20 years bago aabot dito. Pero yung tinuturo kong hindi umihi, biglaan, nainita, na-dehydrate, mabilis po yun. 1 day, 2 days lang yun. Yun ang iniingatan natin. General rule, ayan 8 to 12 glasses. Ayan.
Gaano karami inumin pag summer? Dati nga, 7 to 8 to. Ayan, pag pinapawisan, 10 glasses. Tubig. Pwedeng tubig, pero pag mainit kasi pinapawisan, pwede mo lagyan ng, kung nagtitipid tayo, tubig, tsaka saging para may electrolytes, may potassium. Kung may buko, pwede ang buko. Pero hindi 10 basong buko. Siguro, baka 7 baso ito, 3 baso yung buko. Para meron ka lang konting electrolytes. Or yung may pera, pwede sports drink, parang mga Gatorade, mga sports drink. Pwede rin, siguro, baka 2 sports drink. Iba, puro tubig na lahat. Pwede rin. O meron din yung iba, Pocari. Pocari kasi gusto ng mga nephrologists, maganda daw. Hindi po natin na-advertise, mga mahal ito Kaya sabi ko pa, nagtitipid, buko na lang, okay din. Pero yung may pera, usually yun ang mga marami pang electrolytes na pang exercise talaga yon. Okay? Tayo, tubig, saging, pwede na sa atin. Maraming benefits ang tubig. Maganda sa kidneys, para hindi masira kidneys, magkakaroon ng energy, hindi sasakit ang ulo, for headache, para hindi ka rin ma-constipate, kailangan mo rin yung tubig, marami, para may problema sa tiyan, tulad ko, heartburn, hyperacidity, ulcer, gastritis, tubig pa rin yan. Para mahugasan yung acid, para hindi masira yung boses natin pag umakyat yung acid, di ba? Pag ako kasi may GERD ako, may acid, tubig ako ng tubig. Kahit madaling araw, inom rin ako ng tubig. Sa mga 12 glasses ako ngayon. Ayan tignan nyo. Pag mainit ang panahon, tingnan mo requirement niya. Every 20 minutes, 1 glass of water. Ayan working out in the heat. Mga construction worker. Sa isang oras sa init, nag-jogging ka sa init, 3 baso nga ang requirement 2, 3 baso. Ganun karami. Para lang mapalitan mo yung pawis. Kasi ngayon, mapapansin mo nga, kahit kayo po, mag-comment kayo, ilang oras kayo hindi umiihi. Bakit? Uminom naman kayo ng tubig, hindi kayo umiihi. Bakit? Kasi nga, pawis ng pawis So, kulang pa rin yung ihi natin. So, pag kulang ang ihi natin, hirap yung kidneys. Pwede mag-kidney stone, pwede mag-UTI. Diba? Pwede siyang masira. Habang mainit, drink water pa rin. Tulungan yung mga may sakit. Kotse, ang init din sa kotse. Merong namamatay sa kotse, sa init. Maghanap sa loob ng building, sa ilalim ng puno. Pwedeng mga ice. Kung anong ice ang pwede nyo kainin. Pwede na malamig ngayon. Diba? Kailangan malamig na tubig. Electric fan, pwede rin, ingat lang sa sunog. Iwas na muna sa exercise. Actually, usually, pag dehydrated ka na, huwag na masyado mag-exercise. Lalo ka lang iinit Lalo madi-dehydrate So, kung kailan lang malakas yung katawan, konting lakad-lakad lang, hinay-hinay. Kasi nakakapagod yung init. Okay? Balik na lang ulit kung malamig yung panahon. Konting lakad-lakad lang, pwede na. Tulog, sapat, para okay ang katawan natin, pati kidneys. Tulad na sinabi ko, ayaw natin may any dagdag damage sa kidneys. Okay? Pain reliever, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Huwag masyado sa pain reliever. Pag hindi naman talaga kailangan, hindi nireseta ng doktor, huwag na lang iinom. Baka masira ang kidneys. Kahit over the counter pa siya. Kaya nga pinapaalam ko sa inyo Huwag din sobra daming protina, sobra daming karne, hirap din yung kidneys. Okay, high protein, ingat din. Mga protein supplements, yung mga bodybuilder, konting ingat, lalo na kung dehydrated kayo, delikado din. Okay? Depende naman sa mga bodybuilder na sa inyo. Iba naman kaya, pero yung kidneys nga ayaw niya masyadong maraming protina. Low sodium. Sa inumin, tsaa, pwede kape. Nakaka-dehydrate din yung kape. Konting bawas sa kape. Alak, iwas tayo sa alak. Nakaka-dehydrate ang alak. Tapos, syempre, dapat controlled ang blood sugar natin. At controlled ang high blood natin. Minsan, controlled ang high blood, controlled ang blood sugar. Pero pag nagkakaedad kasi, nasisira din yung kidneys. Pag tumatanda, humihina ang kidneys So, konting injury, konting minsan may mga MRI, may mga scan, may mga contrast na nilalagay,
Pag nasira agad yung kidneys, yun din, di rin iihi. Mas maingat tayo dapat. Kung may problema sa pag-ihi, punta tayo sa nephrologist, kidney specialist, siya ang tumitingin sa inyo. Final tips para alagaan ng kidneys, avoid alcohol, avoid smoking, gamutin ng high blood diabetes. Ito, uminom ng maraming tubig. Tulad ng sinabi ko, tubig, pwedeng sabaw, pwedeng pakwan, pwedeng melon, pwedeng buko. So, merong konti rin. Merong konting mga electrolytes, meron din konting water para makaihi tayo at least 4 na baso hanggang 6 na basong ihi dapat lumalabas everyday para maganda yung kondisyon ng ating kidneys. Okay? Ang daming may kidney failure sa Pilipinas. Kahit saan kayo tumingin, ang daming dialysis center. Bakit? Mainit ang panahon, maalat tayo kumain, marami pa sa atin hindi umiinom ng tubig kasi hindi nila alam na yung tubig ay malaking tulong sa ating kidneys at sa ating katawan. Ingat po palagi. Salamat po.